Welcome po sa YouTube channel ko. Ako po ay si Manga Reviewer. Ang tatalakayin ko po ngayon ay Blue Lock Chapter 157 at ang title nito Kaiser. Nagpatuloy nga ang eksena sa pagpigil ni Kaiser sa tira na ginawa ni Isagi at isa nga si Michael Kaiser sa New Generation ng World 11 katulad ni Itoshi Sei. Nagtaka nga si Raichi, sabi nito, bakit nakatayo ka lang dyan Isagi? Sabi naman ni Hiri, ano ang nangyari? Sabi naman ni Yukimiya, may problema ba? Sabi nga ni Isagi, wala, hinaranggan niya lang ang tira ko. Napawat nga si Raichi. May nagsalita nga, sabi nito ay hindi iyan ang magiging solusyon Kaiser, hindi kanila yan maiintindihan, kailangan muna nilang gamitin ito. Ito para sa inyong mga taga Blue Lock, ito ay ibinigay ni Igo, parang ang Bluetooth AirPods nga ito na iniilagay sa tenga na makaintindi ng lengguwahe bawat salita nila. Ngayon nga merong nag-sponsor nito na kahit nga ang mga alien maiintindihan mo itong gamit nato kayang makapag-communicate kahit anong lengguwahe. Bagat manghalata namang prototype pa lang ito, pero kaya itong makaintindi kahit anong oras. Pero ang mga tono ng boses ay parang pareho lang sa taong nagsasalita, anong masasabi mo? Pasensya sa huling pagpapakilala Blue Lock players, ako nga pala si Alexis Nest. Sabi nga ni Gagamaro, parang walang problema pag maglalaro na kasi hindi naman ito mahuhulog. Tinignan nga ni Yukimiya ang bagay at nakita niya nga na Mika J, sabi nga nito ang nag-sponsor pala nito ang Mika J Corporation, sabi nga ni Kalbo, oo nga pala ang tatay ni Rio ay isang matagumpay na businessman. At merong nga nagsalita, sabi nito, nagpunta ako dito ng malayo-layo dahil ang may-ari ng club ay parang walang sawang pinag-uusapan kung gaano kamangha-mangha ang Blue Lock. Pero mas maganda pa sana kung pinakinggan ko na lang ang kwento ng isang mainit na babae na walang kawili-wili. Madumi ka Gessner, iyon ang tawag namin sa taong malabog ng mga masasamang salita, at ang tao pala na nagsalita si Eric Gessner. At meron nga nagsalita, sabi nito, hindi, nagkamali tayo ng desisyon, hindi masama ang magalit kung ikaw ay lubhang galit na, at ang nagsalita pala si Benedict Grimm at mukhang magkapareha si Grimm at Aryo sa pagsasalita pa lang. Ang galit ay isang palatandaan ng pagtatakwil sa pagtanggap ng kalungkutan. Hindi ka kagagaling hanggat hindi mo tinatanggap ang kalungkutan. Pero ang kalungkutan ay patunay rin ng buhay na hindi ko mapapanasa. Tigilan mo na iyan, Grimm, ikaw na malupit na malungkot na kaititawang malansang hayop. Sabi nga ni Raichi, ano kaya ang sakit nila? Sabi nga ni Kalbo, ay Gurim ba pangalan, parang katunog ng pangalan ko. Sabi naman ni Hiri ay parang si Aryo siya, sabi niya ito stylish Guri. At tinawanan nga ito ni Raichi, sabay sabi na maganda pang tawag yan. Sabi nga ni Kalbo, ako lang ang Guri, ako lang ang tutong imo. At nagsalita nga ito si Isagi, ano ang pinag-uusapan nyo, at may humawak nga kay Isagi at ang humawak nga pala kay Isagi si Kaiser. Sabi nito, pumunta ako dito para lang makita ka Blue Lock Ace Striker, wag mo akong bibiguin hero. Sabi nga ni Isagi, tumigil ka, wag mo akong hawakan, at biglang ang lumapit si Kaiser. Sabi nito, tumahimik ka, patunayan mo sa akin na hindi ako nagsayang ng panahon at pagod sa pagpunta rito. Yoichi, dapat kang maging hadlang sa aking buhay. At nag-alala nga kila Raichi sa ginawa ni Kaiser. Sabi nga ni Isagi, tumahimik ka, ibibigay ko sa'yo kung ano ang gusto mo, sa hiling mo sisirain ko ang buhay mo. Mabuti naman, magandang mukha yun Isagi, magva-viral yun sa internet, Nes ang pamunas. Sabi nga ni Nes, kung gayon ano ang papel ni Isagi. Tignan natin kung ano sa teatro ko ng pagiging pinakamahusay na striker sa mundo, sa ngayon ang Blue Lock ay isang maliit na palaruan na naggigit na sa intermission. Mga hayop sa circo ang mga to na nagbibigay ng kulay dito. At kung ako na ang nasa stage, si Yoichi ang hanggal na clown na nag-iisip na siya pere ng bida, maganda makilala ka Blue Lock. Mamukadkad ka sakin Blue Lock. Dumating nga si Noah, sabi nito ay tumigil ka na Kaiser at tigilan mo na yung ugali mong akala mo'y mas mataas ka sa iba, para kang bata. Sabi nga ni Kaiser, pasensya na Noah, akala ko'y magiging excited sila. Huwag mo akong sagutin ng pabalik, ako ang nagtatakda ng patakaran dito. Sige, sige. Sa ngayon natapos na ang unang pagsasanay. Nararapat mong napansin na ang silid na ito ay dinisenyo upang sukatin ang iyong mga kakayahang pisikal. Ang bastard Munchen na pilosopiya ay sobrang makatwiran. Hindi ko inisaalang-alang ang mga bagay na nakikita ko at nahihirapan. Ang inisaalang-alang kulang ay ang number na manalo para mapili sa regular na manlalaro. Kukunin ko ang data mula sa mga resulta ng pagsasanay at mula sa inyong mga laban para sa lahat ng 21 na manlalaro dito. Sino man ang nakaabot ng 11 sila ang maglalaro sa laban, at kung sino naman ang lumagpas sa 11 hindi makakalaro. At si Isagi nga ang kulilat dahil nga sa pagtigil ni Kaiser sa tira ni Isagi. Sabi pa nga ni Noah, ang bastard Munchen ay ang koponan na nanalo kasama ang logic. Sabi nga ni Isagi ay dahil nga hindi ko natapos ang akin, kulilat ako.
Alam ko na iba ito sa bias ni Ego, ito ang data ng kaligtasan na nagbabase sa numbers at pinakita nga ang ranking. Merong ngang not clear kay Isagi dahil hindi ito natapos sa kanya dahil nga ginambala ito ni Kaiser. Sabi nga ni Raichi na rank 15 lahat ng manlalaro ng Blue Lock ay nasa low rank. Sabi nga ni Nero na rank 14 yung mga manlalaro ng Germany ay malakas. Sabi nga ni Yukumiya na rank 13 hindi kami ata makakalaro. Itong laban nato kontra Bastard Munchen. Para makita kung sino ang makakasali sa regular 11. Nagsalita nga yung rank 12 na si Schneider nasa rank 12 ako. Nagpatuloy nga sa sinabi si Isagi na pero kung mapatunayan namin sa numbers ay tsansa pantay-pantay. Magagamit namin ang katawan namin para makaipon ng tsansa na makasali. Hindi ko hahayaang merong aagaw ng spotlight ko sa Blue Lock babangon ako. At ihuhulog ko si Kaiser sa ibaba mula sa taas. Yun nga review ko sa chapter 157 uli pa subscribe po at pa-like and share na din mga bossing, thank you.